Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa Makina Kabanata 231 hanggang 235 nagpapatuloy. Binanata nila yung halimaw kaso hindi ito tinatabla ng baril, galit na ito sa kanila. Nagsabi si Virus na kaya ayaw niyang dumaan dito dahil napakahirap patayin ang mga halimaw na aswang dito, wag daw itong mag-alala, si Liu Ping na daw ang bahala. Isang atake lang daw ito, sabay ginamit ang video dama ng 10 Tails ng Naruto. Hindi pa rin ito tinabla, napahiya tuloy ang ating bida, pati ang pinagyayabang niyang atake ay walang nagawa. Muntikan pa siyang madali, buti na lang nailigtas siya ni Virus, hindi tinatabla ng baril ang aswang na may maraming mata. Ginamit ni Kelly ang lakas niya, tinapunan ng mga bakal ang aswang. May dalawa pang aswang na lumabas galing sa likod niya, sinabihan ni Liu Ping na mag-iingat daw ito. Hindi daw oobra kay Kelly ang mga ganitong galawan. Nagulat sila dahil nawasak agad yung aswang, malakas daw ang kapangyarihan niya sa mahinang aswang, pag malakas kailangan niyang gamitin ang lakas ng pulang diamond. Nagpatuloy na sila sa maling daan at naghiwalay ang ulo at katawan ng isang atabs nila, mga panibagong aswang na naman parang gagamba. Nagsabi ang ating bida kapag nakipaglaban sila ng nakipaglaban mauubos ang lakas nila, kailangan daw nilang umalis at mag-isip ng paraan. Tinakbuhan nila ang mga A-grade na gagambang aswang, nakakita sila ng isang train, si Liu Ping na daw ang bahala, may plano siya dito. Ginamit ng ating bida ang kanyang kakayahan, mena madali siya ni Kelly dahil malapit na silang abutan ng mga aswang. Hinawakan ito ni Liu Ping at ginamit na parang panghampas sa mga aswang kagaya kay Grak ng Mobile Legend. Napahanga sila dahil sa lakas nito, pagkatapos may nag-livestream sa kanila, banigo daw siya nito. Ang tatay ni Kelly, pasaway daw itong anak, wala daw itong utang na loob sa pamilya. Kinahihiya daw ni Kelly na membro siya ng pamilya, mga walang kwentang tao daw sila, ayaw niya nang makipag-ugnayan sa kanila, sabay may pinalabas ang tatay nito. Nagulat sila dahil isang tyrant ang lumabas, may lakas itong S-rank mutant. Nagsabi ang ating bida na siya na daw ang bahala kay Kalbo, sumagot si Kelly, ipaubaya daw ito sa kanya. Nagkaroon ng pagtatalo, si Lee Sin daw ang bahala, tumahimik daw ang dalawa, si Virus na ang lalaban. Habang nagtatalo ang tatlong babae ay inatake sila ni S-rank tyrant. Wag daw ito makialam sa away ng mga babae, sabay pinutukan niya ang tyrant. Hindi ito tinatabla ng bala, umilag si Lee Sin, sabay si Virus naman ang aatake. Nasalo niya si Lee Sin na tumilapon, hindi niya daw kailangan gawin yun. Bakit hindi daw sila magsama para hindi makapagpasikat si Kelly kay Liu Ping? Sabay umatake si Lee Sin at Virus, nilatigo ito sa dibdib. Not alien ito, wag daw nitong bitawan dahil tatapusin niya ito. Sa kasamaang palad na unahan sila ni Kelly, ginamit ang kapangyarihan nito para wasakin ang katawan ng tyrant. Wala daw silang binatbat sa kanya, tatapusin na daw nila yun, kaso ng KS daw ito, paano daw mabagal silang kumilos, maubos ang oras sa kanila. Lumabas na naman sa live screen ang tatay ni Kelly, hindi daw ito makapaniwala na malakas na ang anak niya, natalo nito ang tyrant, parang kailangan na niyang gumamit ng ipinagbabawal na teknik, parang may kakaiba daw, sabi ni Virus. Noong nakita niya ang tatay ni Kelly, ilang buwan na nakalipas, isang mata at isang kamay lang daw ito nang makipagmaretisan sa Subway Clan. Malaki daw ang pinagkaiba nila, pero may teknolohiya daw na nagpapagaling ng mata at kamay. Bakit daw gustong maghiwalay ng Metro Clan, yun ang hindi nila alam. Sabay may paparating na rumaragas ang train. Nagulat sila, muntikan na silang maging kwento, buti na lang nakatalon agad si Liu Ping, bitbit ang tatlong jowa nito. Nakasakay na sila sa loob ng train, hindi nila ito nakontrol. Nag-livestream na naman ang tatay nito, wala daw silang magagawa dito dahil siya ang may control nito, ang Fox family. Ang train daw ay dediretso sa bangin, sabay mahuhulog sila at mamamatay. Sumuko na daw sila at tanggapin ang kapalaran, hindi nila kayang i-hack ang train dahil matibay ang antivirus nito. Ginamit na ni Liu Ping ang pagiging hacker nito. Nagulat tuloy ang tatay ni Kelly dahil kontrolado na ni Liu Ping ang train, nakita nila sa mapa na malapit na sila. Binomba yung train na sinasakyan nila, sabay sumabog. Buti na lang nagamit ni Kelly ang kapangyarihan nito bilang pananggalang sa rocket, muntikan na silang madale. Sinalubong sila ng deputy leader ng Subway Clan, siya daw ang makakalaban ni Liu Ping. Hindi niya daw akalain nagtraidor si Virus sa kanila, kahit ganun pa man wala daw magagawa ang mga basura dahil alam daw nila lahat gamit ang CCTV. Tinanong ni Kelly kung sino itong baliw, deputy commander daw ng kampo, isang matandang manyakol, kahit sino pa daw ito papatayin nila lahat ng Homerang. Wala daw pag-asa silang apat na masira ang depensa niya. Sinagot ng ating bida, kapag nagtulong-tulong sila walang impossible, hindi daw nila kakayanin ang umuulan ng mga bomba. Nagulat sila dahil tin-alien sila ni Kelly. Ano daw ang ginagawa sa kanila, nagtraidor daw ito sa kanila. Sumagot ito na hindi daw nila kaya ang kalaban, kaya susuko na lang daw sila.
Naiisip daw ni Kelly na sumapi na lang sa kalaban dahil kapamilya siya ng Fox, dadalhin niya daw ang mga ito sa pinuno nila. Nagsabi yung atabs nito na baka ma-scam sila nito, wag daw mag-alala dahil marami sila at ang boss nila ay nandyan lang sa tabi. Mag-ante daw ito dahil pupuntahan sila ng mga tao niya. Handa naman mag-ante si Kelly para sa kanya, sabay nagbukas na ang gate. Paglabas nila ay bigla silang pinasabugan ni na Kelly. Sinabi ng ating bida na magsabi muna ito bago gumawa ng plano. Ayaw daw kasi ni Kelly na madumihan ng damit nito. Sa loob ng Metro Clan pinapanood sila ni Mordley. Nakita sila ng mga netizen magnanakaw daw pag napatay nila ang pinuno. Makakatanggap ito ng isang delata. Ginagamit daw ang mga tao bilang sundalo. Walang kwenta ang pinuno nila. Kinuyog sila ng mga netizen si Virus na daw ang bahala bumugbog sa kanila gamit ang letigo niya. Napa-array kopo na lang ang mga netizen, lalo daw lumakas si Virus. Biglang may sumulpot na isang halimaw sa likod. Buti na lang nasagip siya ni Lee Sin. Pareho na daw sila. Masyado daw makulit ang mga babae. Mga S-class na robot na aswang. Gusto daw nito makipag-maritisan pero matigas daw ang ulo nila. Ikakal-abuso niya ang tatlong babae para maging asawa niya. Nag-init ang ulo ni Liu Ping. Ang kapal daw ng mukha nito na gawing asawa ang mga jowa niya. Umilaw ang buong katawan niya. Gagamitin niya ang pinakamalakas na attacking video, dama ng 10 tails ng Naruto. Walang natira kay Deputy Commander. Binati siya ni Virus. Ang lakas daw nito. Kayang-kaya nitong palagan si Mordley na biglang lumabas mula sa likod. Sabay inatake ang ating bida. Nagulat ang tatlong jowa nito. Nag-aalala sila anong kalagayan ni Liu Ping. Si Mordley isang SS class na robot na wala na daw ang isang problema. Ang tatlong babae na lang gagawin niya silang kabit. Sa ilalim ng kampo ng Metro Clan nagkam-alay ang ating bida. Masakit ang katawan nito. Bumagsak siya sa ilalim dahil may umatake sa kanya. Kailangan niyang umakyat para matulungan ang tatlong jowa nito. Nabasa ni Liu Ping ang K7 Research Institute ng pamilya Fox. Nasa ilalim pala ito ng Metro Clan. Tumatawa naman si Mordley. Pinapanood niya sila sa YouTube kaya napag-aralan niya daw ang kakayahan nila. Ang ating bida raw ang pinakamalakas sa kanila. Sa kasamaang palad tinapos niya na ito kaya mas magandang sumuko na lang sila. Hindi daw basta-basta mapapatay ang ating bida. Sabay nagplano ang tatlo na palibutan si Mordley. Pinagbabaril ito ni Lee Sin. Hindi tinatablan. Sumuko na daw sila at maging kabat niya. Umatake rin si Virus gamit ang letigo. Natalian niya sa ito kasamaang palad. Malakas ito kaya madali lang nakawala. Nag-focus si Kelly sa pag-atake. Wala daw itong panama sa kanya dahil may depensa siya na kayang salagin ng lakas ng isang S-level mutant. Galing daw sa tatay nito ang teknolohiya na kinakapatid niya. Alagad din daw ito ni Xing Changsen Tambalislos. Kagaya niya ito rin ang gumawa ng mga armas at robot na gamit nila ngayon. Sabay na inis si Kelly. Kaya ginamit na nito ang totoong lakas niya. Wala daw siyang paki sa Fox pamilya. Kahit pa ang tatay niya ay walang karapatan na husgahan siya. Nagpakawala si Kelly ng malakas na enerhiya. Nawasak ang robot ni Mordley, isang SS-level mutant na atake. Sumuko na daw si Mordley dahil wala na ang depensa ng robot at ginamit na nito ang tinatagong alas niya. Kumislap ang core energy. Balak niyang pasabugin ang sarili. Ang tatay daw nito ang gumawa ng robot. Kapag sumabog ito kasing lakas ng maliit na nuclear bomb, sama-sama daw silang pupunta sa kabilang buhay. Sabay may humawak dito. Ang ating bida wag na daw itong umaasa dahil ginamit nito ang pagiging hacker para i-cancel ang balak ni Mordley. Hindi ito makapaniwala at tuluyan na siyang pinasabog ni Kelly. Humingi ng sorry si Kelly. Kasalanan daw ito ng tatay niya. Sumagot si Liu Ping. Ito daw ang nararapat na dapat mangyari at may papakita siya rito. Pinuntahan nila ang K7. Ito daw ang pabahay nila. Sinabi ni Liu Ping na kasama niya si Kelly. Sabay napatanong kung sino sila. Nagpakilala itong ikalawang tito niya. Ang ikalawang tito niya ay sumapi sa Metro Clan. Kagaya ng tatay niya, gumawa sila ng mga kahayupan. Nagkakamali daw ito. Isang mabuting tao ang tatay ni Kelly. Gusto daw nitong makausap ang tatay niya. Matagal na daw pumanaw ang tatay ni Kelly. Nagulat si Kelly sa narinig niya. Para daw mailigtas ang pamilya nila, mag-isa siyang pumunta kay Mordley. Nakita daw nito ang live video kanina. Ano ba talaga ang nangyayari? Nakakapagtataka daw, sabi ni Virus. Biglang gumaling ang tatay nito. Parang may nagpapanggap na tatay niya. Ang pamilya daw nila ay magaling sa makinarya at katawan ng tao, pero dahil sa pagkakamali nila naging atab sila ni Xing Changsen Tambalislos. Sa T7 pabahay sila pinagtrabaho nito ng mga kahayupan. Si Mordley ang nagbabantay dito. Pwede naman daw sila hindi pumayag kaso nakagawa sila ng mechanical creation. Pag sinama sa Tyrant ay magiging S-rank mutant ito kaya ayaw silang bitawan ni Xing Changsen Tambalislos, at lahat daw ng kayamanan ng pamilya ay nasa kamay ni Mordley. Kapag nagtraidor sila ikakalat nito ang scandal nila sa buong social media. Ito na naging personal na gawain ng pamilya hanggang sa katapusan ng mundo. Wala nang pakialam ang mga ibang tao. Nakakita naman ang tatay nito ng pagkakataon. Sinarado nila ang mga negosyo at pumunta sa Metro Clan gamit lang ang isang pana. Gusto nitong makipag-usap kay Mordley.
Gaya ng sinabi nito, kailangan daw lumipad ng matayog si Kelly, wawasakin daw nito ang proyekto nila ng Tyrant para makabayad ng mga kasalanan. Nang sumabog ang kampo ng Subway Clan, hindi na rin nakita ang tatay ni Kelly, sinunod nila ang utos ng tatay ni Kelly, sinarado nila ang Research Institute, nag-antay sila hanggang sa pagdating ni Kelly. Impossible daw ito, bakit hindi sa kanya sinabi ng tatay niya at pinalayas pa siya sa pamilya. Planado daw ito ng tatay ni Kelly, nilalayo niya ito sa kapahamakan kaya biglang yaman ang negosyo nito dahil tinulungan siya ng tatay niya. Hindi nila akalain na targetin siya ni Zing Changsen Tambaloslos, ang kaaway ng pamilya nila. Nagsabi si Liu Ping na papaano na lang kung totoo ang marites ng tito nito, isang mabuting tao ang tatay ni Kelly. Tinanong ni Kelly kung saan namatay ang tatay niya, sa ikatlong palapag daw. Sinabihan niya ang ikalawang tito na maghintay dahil pupuntahan niya ito. Pagdating nila sa ikalawang palapag ay sarado ang pinto. Nag-livestream ulit ang tatay niya, nagulat ito dahil napatay nila si Mordley, wag na daw itong magpanggap, matagal nang patay ang tatay niya. Nagpakilala na ito si Zero, ang may pakana ng lahat, ang pinakaunang makinarya na gawa ng tatay ni Kelly at bata ngayon ni Zing Changsen Tambaloslos. Sa wakas nakapasok na ito sa loob, kaya daw nitong makontrol ang mga AI na robot pati na rin ang buong Research Institute. Kung gusto daw nitong malaman ang nangyari sa tatay niya, kailangan niya munang malagpasan ang pagsubok. Agad naman nagpasikat si Liu Ping, napakadami raw ng kalaban, kailangan nila itong takbuhan. Malapit na sila sa kinaroroonan ni Zero, lumabas daw ito at harapin sila, sa wakas ay nandito na sila, magkakaalaman na. At dito nagtatapos ang Kabanata 231 hanggang 235. Maraming salamat po sa panunood niyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.